pagiging saksi. Humingi po ng paumanhin ang Sangguniang Kabataan Chairperson sa Laguna na nag-viral dahil sa kanyang inasal sa loob ng isang convenience store. Inulan po siya ng batikos online matapos niya hawakan ang panindang siopaw pati na hotdog ng convenience store. Saksi, si Mav Gonzales. Sa viral video sa social media, walang pakundang hinawakan ng isang customer ang mga panindang siopaw ng isang convenience store. Hindi pala siya pwede. Sunod naman niyang pinuntirya ang mga nakadisplay na hotdog. Malamig yung hotdog! Pinuna ng mga netizen ang kanyang ginawa. Komento ng ilan, maaaring magdulot ng peligro sa kalusugan ang ginawa ng customer. Paano na lang daw kung may ibang customer na nagkasakit? Ang lalaking nasa viral video, kinilalang si Mark Adrian Napiza, Sangguniang Kabataan Chairman sa Santa Cruz, Laguna. Sa kanyang Facebook account, inamin niyang hindi nararapat ang ikinilos niya sa video na aniya ay biro lang bilang video content kasama ng mga kaibigan. Bagamat sinabi niyang wala siyang hangarin na masamang intensyon, alam niya aniyang hindi ito tamang asal, lalo't dapat mas mataas na pamantayan ng pag-uugali ang inaasahan sa kanya bilang lingkod bayan. Dagdag pa niya, binili niya lahat ng nahawakan niyang siopaw at hotdog. Humingi rin siya ng paumanhin sa pamunuan ng convenience store dahil sa abalang idinulot niya at sa paggawa ng content ng walang pahintulot. Handa rin niyang tanggapin ang anumang nararapat na hakbang o gabay mula sa Sangguniang Kabataan Federasyon at sa DILG. Hindi ito ang unang pagkakataon na may influencer o content creator na nakaabala sa publiko o gumawa ng delikadong for the content. Sa inilatag na Code of Ethics and Standards ng grupong Creator and Influencer Council of the Philippines na binubuo ng mga content creator at influencer, inaatasan ang mga miyembro na magkaroon ng integridad. Palagi rin dapat silang tumatalima sa tamang asal at pag-uugali. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, ang inyong saksi. 6 na sasakyan ang nagkarambola sa Mexico, Pampanga at sa kuha ng CCTV na hawak na ng Mexico Police, kitang tumawid sa kabilang lane ng isang pickup truck hanggang sa mahagip nito ang kasalubong na motorsiklo. Nadamay naman ang mga kasunod na sasakyan. Patay ang angkas ng motorsiklo habang 3 iba pa ang sugatan. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, nakainom ang driver ng pickup at hawak na ng pulisya ang driver na wala pang pahayag. Itinuturing ng person of interest ang driver ng ginang na ilang araw na wala at kalaunay natagpo ang patay sa loob ng kanilang compound sa Angeles City sa Pampanga. Nahukay ang bangkay ng biktima sa gilid ng kulungan ng baboy. Saksi si Ian Cruz. Sa kanilang compound mismo sa Angeles City, Pampanga, natagpuan ang bangkay ng 59 anyos na si Maria Teresa Tess Mamak, ang negosyante at byuda ng dating kapitan ng barangay Balibago na ilang araw nang nawawala. Lumakas ang hinala ng mga pulis na nasa compound lamang ang biktima dahil wala raw nakitang bakas ng dugo sa na-recover na puting sasakyan nito sa Magalang, Pampanga nitong Valentine's Day. Lalo't sa inisyal na pagsisiyasat ng Police Station 4 ng Angeles, may nakita silang bakas ng dugo sa pader, kartilya, washing machine at gripo sa compound. Matapos ang mahigit 4 na oras sa paghukay kahapon, natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ni Ginang Mamak na 4 na araw nang nawawala. Nadiskubre ang kahina-hinalang hukay sa gilid ng mga kulungan ng baboy. Ilang hakbang lamang mula sa tirahan ng driver ng pamilya. May napansin po na isang hukay na medyo malambot po yung lupa. Then habang inuhukay po yung lupa ay meron pong nakita na paa. Sabi ng pulisya, sa lalim ng hukay, posibleng nakahanda na raw ito bago pa isinagawa ng suspect ang krimen. Most likely po may butas na po yun. Bakit? Kasi imposible pong makapaghuhay ka po ng ganun kalalim within a span of 1 hour. Kanina madaling araw, isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima para matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Basag po dito sa may left part po ng ulo niya and most likely po pinalo po yun ng isang matigas po na bagay. Durog po, parang durog po. Durog yung ginagano, kinakapa.
malambot siya. Malambot sa February 12 nang mapaulat na nawawala ang biktima. Sa kuha ng CCTV malapit sa compound ng biktima, makikita ang isang lalaki na lumabas bandang alas 7:22 ng gabi. Tinukoy ng mga kaanak ang lalaki na driver nila ng mahigit 20 taon na si alias Manuel. Bumalik din siya sa loob maya-maya matapos tanggapin ng food delivery ng anak ng biktima. Matapos ang ilang minuto, dumating ang puting sasakyan ng biktima. Alas 7:30 naman narinig sa CCTV video ang sigaw ng isang babae sa loob ng bahay na pinaniniwalaang sa biktima. Pagsapit ng alas 8:30 ng gabi, makikita ang puting sasakyan na palabas ng compound. Ayon sa saksi, hindi siya maaring magkamali kung sino ang may dala nang umalis sa sasakyan. Mas ko sabi, nakita mo na si nagmamadali. Lumundag siya sa sasakyan para isara yung gate, nagmamadali siya. Tapos, Kapag kanya, sinara niya yung gate, may nakapong kasi dalawang tricycle noon. Nakatalo. O bakit daw? Kasi binalanda niya yung sasakyan doon sa gitna. February 14 nang matagpo ang abandonado ang sasakyan at nakaparada sa Magalang Municipal Plaza. Isinailalim na ito sa forensic examination. Ang lalaking driver hindi na nakita at na-contact ng mga kaanak ng biktima simula noong February 12. Ayon sa pulisya, itinuturing na person of interest ang driver na target ngayon ng manhunt operation. Salang po yung huling nakita na kasama po nung victim po natin and huling nakita na may tanan po nung sasakyan. So, we considered him as the person of interest po. Ongoing pa rin po yung forward tracking po natin and sinusundan po natin itong through CCTVs kung saan po siya nagpunta. From that time na sumakay siya ng jeep, papasok po ng Angeles. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima na labis ang pagluluksa. Si Pampanga 1st District Representative Carmelo Lasatin Jr. nag-alok din ng 200,000 pisong pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon kung sino ang pumatay sa biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Hindi lang po pag-aayuno sa pagkain ang pwedeng gawin ngayong darating na Kwaresma. Ayon po yan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Kinikayat din po nila ang publiko na mag-ayuno sa paggamit ng social media o yun pong tinawag nilang digital media fasting. At yan ang pinulsuhan sa Barangay Saksi. Mag-check lang daw ng social media, pero hala, napuyat na sa kaka-scroll. Guilty ka ba rito? Hindi may kakailang ang malaking bahagi ng buhay ng ilan sa atin iginugugol sa mga aktibidad online. Kaya sa pagsisimula ng Kwaresma sa Ash Wednesday bukas, hinimok ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang pagsasagawa ng digital media fasting. Mas kilalang paraan ng fasting o pag-aayuno ang pag-iwas sa ilang pagkain tuwing Kwaresma bilang pagpapakita ng pagsisisi at debosyon. Sa pastoral letter ng CBCP, ang fasting ay pag-iwas din sa mga nakakadlang na buksan ang puso sa Panginoon. Ang tanong, kaya ba itong gawin? At gaano katagal kakayaning umiwas sa social media? Sabi ng isang netizen, kayang-kaya kahit mahigit isang araw pa. Lumaki naman daw ang mga millennial na walang social media. Plano na rin niya ang social media break bilang bahagi ng abstinence ngayong Kwaresma. Kinaya raw ng isa pang netizen na gawin yan noong nakaraang taon, mula Miyerkules Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Madali lang bumitaw sa SOCMED kapag maraming ginagawa, sabi ng isa pa. Madalas ay nagbubukas lang daw siya kapag may natanggap na mensahe. Sabi naman ng isa pa, walang signal sa lugar nila sa probinsya, kaya hindi makagamit ng gadget. Malilibang doon, lalo kapag kasama ang pamilya. Ang isa pa, kaya raw hindi mag-social media ng 1 oras habang nag-charge ang cellphone. Sabi ng isa pa, kaya naman kung iiwas sa entertainment, pero kailangan niya ang gadget para sa trabaho. Sa way po ng trabaho ko, sa cellphone po kasi yung yun talaga yung hawak ko. So parang siguro minutes lang po. Mga minutes lang din po, or mga oras lang. Feeling ko nga pag matutulog lang. Nagbi-business din kami, so parang ang hirap na hindi mag-gadgets. We tried na hindi mag-gadget like for half day.
Pero wala eh. Na-miss pa rin ng kamay namin na mag-phone. Siguro oras lang din kasi bali hindi naman kasi nawawala yung pinaka-contact, lalo na kung hindi naman kailangan magkakasamang pamilya. Ayon sa CBCP, hindi naman forever ang pag-iwas sa digital media. Ito ay sakripisyong iaalay para sa Panginoon, lalo na ngayong Kwaresma. Ang panukala ay hindi ito fast rule. Ito ay pantulong sa atin na lalo tayong mapalapit sa Diyos. Na patuloy nating magbigay daan sa mas makahulugang bahagi ng buhay natin. Matagal na siguro hindi tayo nananalangin kasi walang time eh. Nag-game ako eh, hindi ba? O, walang time kasi kailangan sagutin ko lahat ng email. Teka muna. So, napag-isipan mo na ba yung kasalanan mo? Nakapagbalik loob ka na ba sa Diyos? Sa family namin, medyo kami sa fasting rin, and then meron kaming mga gawain ng simbahan na ginagawa tulad ng pakaridad. Pero yung sa social media, susubukan. Payo nila na limitahan ang pag-scroll bago matulog at pagkagising, pati sa tuwing kumakain at sa mga salo-salo. Maiging ilaan ang oras sa iba pang mahalagang bagay. Palitan natin ang ating mga screen time sa pananalangin. At saka yung pakipag-usap natin sa kapwa natin na face-to-face na maaaring matagal mo nang hindi nakakausap para naman pag-usapan nyo ang mas magandang kinabukasan. Pag-nilay-nilay ang gagawin natin. So kaya mo, lilimitan mo pag-awa? Pwede naman kasi family day din po yun eh. So mas focus tayo sa family. Kung may time po tayo na mag-focus sa phone, dapat may time din po tayo mag-focus kay God. Ayon sa CBCP, hindi lang ang mas malalim na ugnayan sa Panginoon ang maaaring idulot ng digital media fasting. Maaari ring mapalakas ang ugnayan sa pamilya at komunidad at magbibigay ng emotional peace, pahinga at kalinawan sa pag-iisip. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Matapos makipag-areglo sa mga biktima, nakalaya na ang mga pulis o ang pulis na driver ng MPV na nang araro ng 14 na motorsiklo sa Taguig City. Saksi si Mark Salazar. Rush hour bandang alas 6:30 kagabi. Habang tumutukod na ang traffic sa Cayetano Boulevard, Barangay Tuktukan, Taguig City, isang multipurpose vehicle ang biglang umararo sa mga motorsiklo malapit sa stoplight. Nawalan po ng preno yung Toyota Avanza na pinagdadrive po ng isang government employee. Tapos sa aksidenteng nangyari yon, parang inararo niya po yung mga nakamotor at isang kotse. Ang sama ng pagkakahagip sa isang rider na nakaladkad muna bago humampas ang ulo sa bangketa. Mabuti pala't hindi napuruhan. May tahi po dun sa likod. Kasi nung nakita nyo sa video na may parang umilalim, pero hindi naman siya na umilalim. Medyo nahagip lang siya. Malaki pong bagay na naka-helmet. Lahat ng rider naka-helmet? Yes sir, lahat po wala pong doon. At bawal naman po dito sa Taguig yung hindi po nagsusuot ng helmet. 14 na motor ang inararo ng MPV hanggang sa matumbok din ng isa pang kotse. Yung mga biktima po lalo na po yung nakamotor nagkano po sila ng mga minor injuries. Most of them then yung mga medyo masasabing kung hindi naman serious pero na hospital po yung mga iba. Hanggang ngayon sir, nakalabas na po sila kanina, maga. So wala nang nasa hospital? Wala na po. Ang driver ng umararong MPV ay pulis na nakatalaga sa airport at taga-Taguig rin. Nakapiit pa siya kanina nang puntahan namin sa Taguig Traffic Investigation Office pero tumanggi siyang humarap at magbigay ng pahayag. Sabi niya po nawalan po siya ng preno. Bali tumigas daw po yung pagtapak niya doon sa brake pad niya. Maaring tumagas po yung brake fluid kaya po tumigas yung preno niya at nawala siya ng preno. Yun po siguro yung namin dyan, masasabi namin investigation dyan. Yun may madali lang makumpirma? Yes sir, madali lang po yun. Nakikita lang naman namin sa sa repair kit ng kanyang sasakyan. Inareglo niya ng lahat ng biktima. Nasettle niya na po lahat ng mga biktima. Lahat po ng nasaktan at yung mga damage ng
kanilang mga sasakyan, mga motor. Nagkakaroon sila ng amicable settlement. Bali, nag-uusap both parties. Wala naman pong complainant na tatayo or magsasampa ng kaso laban sa kanya. So talagang hindi po siya makakasuhan. Inuulit ng pulis ang paalala sa pagsusuot ng helmet dahil malaking bagay ito kaya wala raw nasawi sa aksidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Hindi dadalo sa pamamagitan ng video conferencing si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. Ayon po yan sa kanyang abogadong si Attorney Nicholas Kaufman. Ating saksihan. Sa February 23, magsisimula ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC para ito sa kinakaharap niyang 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder dahil sa madugong kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Sabi sa GMA Integrated News ng lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi dadalo ang dating Pangulo sa confirmation hearing sa pamamagitan ng video conferencing. Pero nang tanungin kung personal na dadalo ang Pangulo o iwi-waive ba niya ang karapatan, tumanggi na si Kaufman na sagutin ito. Nakahanda namang pumunta sa dahig ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings para personal na saksihan ng confirmation of charges. Kabilang dyan si Shira Escudero, ang kanyang kapatid na tagpo ang nakagapos ang mga paa at kamay at tadtad ng tama ng bala ang bangkay noong 2017 sa kasagsagan ng drug war. Gusto ko pong tumayo sa harap ni Duterte, ipakita sa kanya na totoo ako, totoo kaming mga pamilya, at isa lang po ako sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Libo-libo po kami. Kasama niya ang iba pang kaanak na migrante kaya nasa Europa na. Marami pa raw sanang gusto rin pumunta kung hindi lang limitado ang pondo. Pero higit sa pera, hamon din ang natatanggap umanong banta sa kanilang seguridad. Sa kabila niyan, may mga nakalatag na silang aktibidad gaya ng pagmarcha patungong ICC sa unang araw ng confirmation of charges kasama ng ilang human rights groups sa dahig. May maikli rin silang programa bago pumasok ng ICC para panoorin ang pagdinig. Sa ICC po, para sa amin, ito yung lugar kung saan kami naririnig at nakikita. Samantalang dito po sa Pilipinas, yung mga biktima katulad ni Ephraim, binabaligtad po sila, sinisisi pa kung bakit sila namatay. Ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, 3 oras kada araw lang ang pagdinig bilang pagsasaalang-alang sa kalusugan ni Duterte. Kaya hindi tiyak kung magpipresenta ng testigo ang ICC prosecutors kahit pinayagan na sila ng ICC pre-trial chamber noong nakaraang taon. Kung meron, kabilang sa mahalagang testigong iharap ang mga insider witness. Dati nang napaulat na nagbigay na ng testimonya sa ICC sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas. Pareho silang nagpakilalang naging hitman ng Davao Death Squad. Kapwa nila itinuro si Duterte bilang nag-utos umano ng mga pagpatay. Most usually itong mga insider witness ay kabahagi nung plano, posibleng down the line, lower rank sila, mababa sa hierarchy, pero willing na mag-come forward ngayon. Kaya ito yung uri ng mga witnesses na pwede nating asahan sa ICC. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Patay ang 12 anyos na lalaking nanonood lang ng basketball sa Poso Rubio, Pangasinan. Nakuryente ang bata na mapahawak siya sa poste ng basketball goal. Lumalabas na may nabalatang kable ng kuryente. Kwestiyon ng ina ng biktima kung bakit may live wire sa lugar. Ay sa SK chairperson ng barangay, sinuri ang lahat ng kable bago sinimulan ang liga. Posible raw na noong araw din yon nabalatan o natuklap ang kable. Nagpaabot ng pagkikiramay ang konseho ng barangay sa naulilang kaanak ng biktima at magbibigay rin daw sa kanila ng tulong pinansyal. Patuloy ang investigasyon. Tinawag ng AFP na iligal ang presensya ng mga barko ng China sa gitna ng pagsasanay ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at Australia sa West Philippine Sea. Saksi si JP Soriano. Sabay-sabay naglayag ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Australia
sa bahagi ng West Philippine Sea para sa ika-14 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Kalahok ang BRP Diego Sina, ang pinakabagong guided missile frigate ship ng Philippine Navy. Sinanay ang kalkuladong paglapag ng AW-109 chopper ng Philippine Navy sa umaandar na barko. At mga kapuso, habang approaching po tayo sa mismong area na pagdarausan ng activity sa may southeastern portion ng Baho de Masinloc dito sa West Philippine Sea, nagpapatuloy yung line formation ng mga Navy ships ng US at Australia na HMAS Toowoomba at USS Dewey, kasama rin po ang Philippine Coast Guard vessel na Teresa Magbanwa. Sa Division Tactics Maneuvering Exercises na isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagsasanay, pumaligid ang mga barko ng Australia at Amerika sa BRP Diego Sila. Pagsasanay ito para sa isang senaryo na kailangang tulungan at protektahan ang barko ng Pilipinas. Sa isang punto, sobrang naglapit ng HMAS Toowoomba ng Australia at BRP Diego Sila na bahagi ng replenishment at sea exercise. Range to bridge wing, 150 yards. Pero sa gitna ng paglalayag, namataan ang dalawang barko ng China. These were People's Liberation Army Navy warships. We communicate with them, but they did not challenge us. Basically, these are illegal presence in the area. So as this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa pahayag ng AFP, pero dati nang umalma ang China sa ganitong uri ng aktibidad sa West Philippine Sea, kasama ang ibang bansa na nakakadagdag umano sa tensyon sa rehiyon. Sa mga nakaraang linggo, naging mainit ang palitan ng pahayag ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng Pilipinas. Sa isang pahayag noong Biyernes, pumalag si Chinese Embassy spokesperson Chi Lingpeng sa mga pahayag ni Senate President Tito Soto. At sa pahayag ng ilang senador na i-recall o pauwiin sa China si Chinese Ambassador Qin Chuan, dagdag ni Chi, anumang malubhang pinsala sa diplomatic relations pwedeng mauwi sa pagkawala ng anilay milyon-milyong trabaho. Handa raw ba ang mga senador na bayaran ang mga mawawala ng trabaho? Naghayag ng pagkabahala ang DFA sa pahayag na ito ng embahada. Tila ipinaparating daw nito na pwedeng gumanti ang China sa pamamagitan ng pagbawi ng kooperasyon sa ekonomiya at iba pa. Hinikayat ng DFA ang Chinese Embassy na maging responsable sa mga pahayag nito. Sagot naman ng Chinese Embassy, naniniwala ang China sa pagresolba ng sigalot sa Pilipinas sa pamamagitan ng dialogo, pero tutol din daw sila sa mga mapanirang pahayag at mga pahayag na nag-uudyok ng pagkamuhi laban sa China. Hinikayat nila ang DFA na tumulong sa pagrenda sa mga pahayag ng mga partikular na individual sa Pilipinas. Nauna ng binatikos ng Chinese Embassy si PCG spokesman for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela dahil sa paggamit ito ng caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isang presentation. Bagay na sa tingin ng China ay pambabatikos sa kanilang leader. That means probably I'm effective, right? Because they are zeroing on me being silenced, I guess. Tingin ni Tariela, isa sa ikinakatakot ng China ang pagdami ng mga civilian-led initiative para patuloy na pag-usapan ng issue ng West Philippine Sea. Kabilang diyan ang ginagawa ng Atin Ito Koalisyon sa susunod din ng civilian mission sa Kalayaan, Palawan. Isa raw sa kanilang isusulong ang pagsuporta sa lokal na pamahalaan doon. Pinarangalan din ng Atin Ito Koalisyon at ng Grupong Akbayan ang tinaguriang Kalayaan 16, ang 16 na opisyal ng munisipalidad na pinagbawalang tumuntong sa China matapos ideklarang persona non grata sa Kalayaan ang Chinese Ambassador. Ito pong pagtindig ng ating pong mga kababayan mula po sa Kalayaan, munisipyo ng Kalayaan ay pagpapakita na bilang mga ordinaryong mamamayan, mayroon tayong kapangyarihan to stand up to bullies. Ang parangal po na ito, higit po sa 16, sa 16, ay parangal po para po sa ating pong bayan, sa ating pong mga magigiting na mamamayan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Halos 41 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa mga librong gawa sa kahoy. Nabisto yan ng BOC na iya nang i-x-ray, inspeksyonin at ipasuri sa K9 ang bagahe ng isang pasahero sa NAIA Terminal 3 nitong linggo. Kumpirmadong shabu ang kontrabando na nakabalot pa sa plastic at carbon paper. Hindi tinukoy ang pagkakakilanlan o pinagmulang bansa ng pasahero na wala pang pahayag. Panukalang gawing trimester ang schedule para sa mga pampublikong paaralan dumaraan sa konsultasyon
Paglilinaw ng DepEd, proposal pa lang ang trimester system at wala pang pinal na desisyon. Makikipag-usap daw ang DepEd sa mga opisyal na sektor ng edukasyon at sa iba pang may kinalaman sa issue. Layon daw ang panukala na gawing mas simple ang pagpaplano at pag-aanin ng trabaho ng mga guro. Inaayos pa raw ang proposal batay sa feedback na nakukuha sa field. 4 na labi mula sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 na-recover ngayong araw sa dagat ng Basilan. Ayon sa PCG, 62 na ang kabuuang bilang ng patay. Halos 300 ang nakaligtas at 17 ang nawawala pa rin. 22 araw mula nang lumubog ang barko. Ayon sa PCG Technical Diving Group, karamihan sa mga pinalutang na labi galing sa economy accommodation ng barko. Aminado ang PCG na pahirapan ang pagbukas ng pinto sa Deck B aircon accommodation dahil buo pa ang mga salamin at bintana. Patuloy ang underwater operation para mahanap ang mga nawawala. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Masaya pong ipinagdiwang ang Chinese New Year sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kabilang sa pinilahan ang mga Lucky Charm at yun pong mga pinaniniwalaang pampaswerteng pagkain. Saksi, si Marie Zumali. Sunod-sunod na Dragon Dance. May Fire Dance. At mga mascot. Ganyan kakulay at kaingay ang selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo. Kaliwat kanan ang kasiyahan sa oldest Chinatown in the world. At hindi yan natinag kahit pa bumagsak ang ulan. Ang ilang narito, dumayo pa para makiisa sa selebrasyon. I better not miss this. This is a once-in-a-lifetime opportunity. A little overwhelmed, but it's crazy. I love this. At dahil nasa Binondo na, mag-food trip na rin. Kabilang sa mga pinilahan ang mga tikoy at hopya. Dahil unang-una yung pagiging bilog, hugis pera siya, no? Tapos wala siyang kanto. It means walang problema, di ba? Pangalawa, yung pagiging matamis niya, so it signifies yung sweetness nyo to each other in a sweeter life ahead. Pangatlo naman yung pagiging malagkit, ito yung pagdikit ng swerte, tsaka yung close family ties. Patok na patok din ang mga pampaswerte. The horse kasi, it's kontra sa tie sway. It means also protection. So it looks like this, yung tie sway. People keep it on the wallet, sa phone case, kapag clear yung case, because they believe that it will bring them luck and more wealth, more prosperity. Siyempre, magsisipag ka rin. Hindi lang dala sa swerte. Siyempre, kailangan rin natin maghirap, di ba? At magdasal rin. Paldong-paldo rin ang Lucky Charm sa Iloilo City. Paniwala kasi ng marami, makatutulong ito sa pagpasok ng pera at magandang takbo ng negosyo. Target market din ang mga naghahanap ng love life. Sa mga nagapati, syempre, papadugan nila ng swerte para maging maganang buhay nila. So, dapat, kung may Lucky Charm ka, samahan mo na sipag at tiyaga para more pagin ang blessing. Binuksan din sa publiko ang Yuan Thong Temple sa Bacolod City. Ang mga pula at gold na dekorasyon, simbolo ng kasiyahan at pagkapositibo sa pagtanggap ng swerte. Ang mga Dabawenyong Filipino-Chinese naman, nagtipon-tipon sa ceremonial lighting sa Bukana Bridge. Itinayo ang tulay sa pamamagitan ng China Aid Project at sumisimbolo sa pagkakaibigan ng China at Davao City. May cultural performances din hatid ng Chinese schools sa Davao. Sama-sama rin ang Filipino-Chinese community sa Zamboanga para ipagdiwang ang Chinese New Year. Nagsimula ang kanilang araw sa morning prayer sa isang templo kung saan nag-alay sila ng dasal para sa kanilang komunidad. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Paparating ang 10-wheeler na yan nang bigla itong tumigil at umatras. At doon na naipit ang isang tricycle sa pagitan ng 10-wheeler at ng kasunod nitong dump truck. Nangyari pong insidente sa Rodriguez Rizal at ayon sa pulisya, nagmemenor sana ang naturang 10-wheeler dahil sa isang sasakyan sa harapan nito. Pero hindi raw kumagat ang preno ng truck kaya napaatras. Sugatan ang driver ng tricycle at ayon sa pulisya, nagkaayos na ang mga sangkot sa aksidente. Tila may pa-soft launch si Sanya Lopez sa kanyang Instagram post. Nagbahagi po ng mga larawan ng kanyang date.
ang aktres at nilagyan niya ito ng caption na celebrating at may kasama pang heart emoji. Agaw pansin ang kamay ng mystery guy at ang bouquet ng bulaklak sa kanyang natanggap. Sa huling panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, inilarawan ni Sanya ang kanyang relasyon bilang pribado pero hindi naman sekreto. Binigyan din daw siya ng diamond promise ring ng kanyang non-showbiz boyfriend. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.